PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Wish ko lang. Magandang hapon po mga kapuso. Naniniwala ba kayo sa karma? Sang-ayon ba kayo sa kasabihang kung ano ang inyong itinanim ay siya mo ring aanihin? Sasagutin namin yan ngayong hapon sa Wish Ko Lang. Isang estranghero ang pumunta sa bahay ni Miko at bigla na lang siyang sinabuyan ng asido. Dahil doon, nasunog ang malaking bahagi ng kanyang mukha at pati ang isang mata ay nabulag na. Matindi rin ang naging emotional at psychological effect ng naganap na pag-atake sa kanya. Kaya lahat daw ng maganda at positibong aspeto ng kanyang pagkatao at ng kanyang buhay nilusaw ng isang bote ng asido. Yung pakiramdam na alam mong parang pinapasok ka ng sigarilyo ng 1,000 beses. Karaniwan na natin ginagamit ang kemikal na asido sa iba't ibang bagay. Pero kahit kailan, hinding-hindi ito ginagamit sa balat o katawan ng tao. Paano kung ang nakalalasong likido ay ibuhos at isaboy sa iyo? Ramdam na ramdam ko kung paano parang hinihila yung balat ko mula sa mukha ko at sa katawan ko. Hindi mo kakayanin. Hindi ka makakasigaw, hindi ka makakapagsalita. Para kang masisiraan ng ulo sa sobrang sakit. Bagamat siya'y nananatiling buhay dito sa lupa, mistulang dinanas na raw ng binatang si Miko ang hapdi at init ng impyerno. Sa gitna ng malagim na karanasang ito, tuluyang nagbago ang buhay ng isang nilalang dahil sa kamandag ng asido. Ako si Miko Banayo, 25 years old, estudyante ng BSIT. Nag-iisa akong lalaki sa aming pamilya. Yung tatay ko, siya yung nag-alaga sa amin simula pagkabata hanggang sa paglaki. Dahil medyo mahina yung paningin niya, kaya sa aming pamilya, si nanay na lang yung nagtrabaho simula ng pagkabata namin. Sa aming tatlong magkakapatid, ako yung pinursige nila sa pag-aaral dahil nakitaan daw nila ako ng talino pagdating sa eskwelahan. Kaya simula nung nag-aral ako hanggang makatapos ako ng elementary at high school, lagi ako nag-uwi ng medalya sa amin at lagi akong honor student. Para sa magulang ni Miko, halos taglay na raw lahat ng kanilang uniko iho ang mga katangiang ipinapanalangin ng isang magulang sa isang anak. Mabait na bata, masunurin, matalino, mabait. Basta, siyempre, siguro dahil nanay nga ako, siyempre lahat ng magagandang katangian ng anak, yun ang masasabi ko. Wala akong nakikitang mali o pangit sa kanya. Ang gusto ko talaga maging paglaki, maging arkitekto. Kasi mahilig talaga ako mag-drawing, lalong-lalo na ng mga bahay. Mas una ko pang natutunang mag-drawing ng bahay kaysa mag-drawing ng mga kung ano-anong bagay. Kahit noong bata pa raw si Miko, matayog na ang pangarap nito. Galing sa isang simple at payak na pamilya si Miko, kung kaya't ang kanyang tanging alam na sandata para maisalba ang pamilya sa kasalatan sa buhay ay ang edukasyon. Ay. Kamusta? Ito ayos lang. Ubus ang paninda. Ay, galing na asawa ko. Napasyon na. Maabil tayo eh. Oh, ikaw naman dyan. Kumusta yung ginagawa mo? Ito tay, nag-aaral na mabuti para sa atin. Yan! Yan! Gusto ko! Ano tay, pasensya na kung hindi ako makakatulong dyan ngayon ha. Kailangan ko po talagang tapusin tong mga to eh. Yan yung, pag ako nakagraduate, makakuha ako magandang trabaho para sa akin. Yan! Oh, narinig ko inyo ha. Biyahin ko inyo ha. Para kayo mabuti. Pag puro-puro laro.
Siyempre, kanino nagmana anak mo? Eh, siyempre. Sa akin. Ano ka naman? Kunti sa mga pinggan para mamaya pagdating nila kuya niya nakahanda. Nagbunga ang pagsusunog ng kilay noon ni Miko sa pag-aaral. Oh, mga friends! Oh, babalik ako! Sige, order lang na yun! May order na ako! Yeah! Ay! Aba! Oh, ha? Oh! Anak ko! Naku, dapat naku, congratulations anak! Salamat, Nay! Dapat pinapaypayan para hindi papawisan. Pero may mga bagay na kailangang isaalang-alang para matupad ang mga plano ni Miko sa hinaharap. Nay, ito na po yung ticket ko. Kaya kahit labag man sa kalooban niya, pati na ng kanyang mga magulang, pumunta si Miko ng Maynila para hanapin ang swerte niya. Hindi naman sinayang ni Miko ang pagkakataon dahil sa pagtungtong niya ng Maynila. Pinatunayan niyang kayang-kayang abutin ang mga pangarap sa buhay. Good afternoon, guys. Ito na ang final layout. Pinaghuhusayan ng gusto ng binata ang lahat ng pinapasukang trabaho. Well, I like your concept, so I think magugustuhan niya ng mga anak ko. So, job well done. Naging maganda ang pasok na kabuhayan para kay Miko. Pero hindi niya batid na sa likod ng pagtsatsaga, may isang taong hindi tanggap ang kaligayahang nararanasan niya. Wish ko lang. Susunod. Papaano binago ng asido ang buhay ng isang binatilyo? Pagdating